nung nakatira ako sa abroad, siyempre, paminsan-minsan magpupulong ganito, mga Pilipino, yung Philippine community. At talagang lagi ko nagsasama lagi ako ng kaibigan na tiga doon. Sinasabi ko, ngayon ka lang makakita ng party na ganito. Ito mga Pilipino, walang tigil ito. Hindi ka makaupo na hindi ka kumakain. Hindi ka pwedeng nakatayo na hindi ka kumakanta o sumasayaw. Kaya naman, nakita naman natin naalala ko ulit yung aming mga meeting at napakasaya ninyo, ang sarap ninyong kasama. So, bago Sabay-sabay tayo mga kababayan! Let's go! Rock! Rock! Sabay-sabay tayo mga kababayan! Rock! Rock! Magkantahan na! Woo! Rock, baby, rock! Rock it to my heart! Rock, baby, rock! Say we'll never part! Ang ikalabing-pitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. BBM! Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. lubong. Parang ang init sa Pilipinas ngayon, ganun din ang natanggap kong salubong sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at sa kanyang pagpakilala. Ay papakilala ko rin po. Let me introduce some of the members of the cabinet that are here with me dahil marami tayong gagawin at marami tayong kakausapin, hindi lamang sa pamahalaan ng Japan, kung hindi pati na ang mga private sector na sana maging partner natin sa Pilipinas. Andito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel Jr., Public Secretary Vince Dizon of the DPWH,
Ano yung kumanta ka kanina? Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque. Ang ating bagong kalihim ng Department of Tourism, palagay ko marami sa inyo ay may kilala sa kanya. Ang ating Secretary of Tourism, Secretary Maria Bernardita Angara Matay. Dita. Ang susunod kong ipapakilala, ito na po ang pinaka-overwork na Cabinet Secretary sa nakaraang ilang buwan. Hindi na po natutulog at walang ginawa kung hindi ayusin ang sitwasyon sa Pilipinas tungkol sa enerhiya. Ating Energy Secretary, Secretary Sharon Garin. Andito rin ang Secretary ng DOTR, Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang kalihim naman ng Department of Migrant Workers. Ito ang department na ginawa para sa lahat ng mga Pilipino na namumuhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. At ang susunod naman ay ang isang cabinet secretary na siyang namumuno ng ating economic planning. Ito po ang Department of Development. Our Economic Planning and Development Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang PISO, Communications Secretary, Secretary Dave Gomez. Our National Security Advisor, where is our Ed Oban Jr. Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambassador na matagal ko na pong kaibigan. Ambassador. Sinama na rin niya yung kanyang better half. Nandito rin si Isabel Governor Rod Albano. Nakijangkit. Representative Maria Rachel Arenas. The Overseas Welfare Administration, OWA, Overseas Welfare Administration, PY Kaunan. Siguro talagang ginagawa nila yung trabaho nila mabuti at malakas ang palakpak nila. Mabuti yan. It's good to hear. Siyempre, hindi pwedeng makumpleto ang aking mga babatiin. Babatiin po natin ang ating First Lady. First Lady, Lisa. Ang aking mga kasama sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbanwa. Muli po, ako ay naririto ang inyong habang lingkod sa bawat pagkakataong ibinibigay sa akin na makaharap ang ating mga kababayan sa ibayong dagat. Iisa ang aking nararamdaman. Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at Hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan. Ang ating pong muling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba.
napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay ipinagdiriwang natin ang ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, nabatid natin ang agaran at matindi na epekto sa Pilipinas ng krisis sa ibang panig ng daigdig. Ilang linggo lamang mula nang sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, naramdaman natin ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin, dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaagad naman tumugon ang inyong pamahalaan at pinairal ang State of National Energy Emergency. Ipinatupad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o tawag ay UPLIFT program kung saan nagsanipwersa ang buong pamahalaan. Mapigilan ang pag-hoarding ng langis para ma-optimize ang ating mga fuel at kaagad na pagkakaabot ng tulong para sa mga nawalan ng hanapbuhay, sa lahat ng industriya, sa transportasyon, sa kasiguruhan ng pagkain. Pinatunayan din ng krisis na hindi maibubukod ang Pilipinas sa epekto ng pagkakaantala ng supply ng langis. At walang bansang kayang lutasin ang krisis ng enerhiya ngayon na nag-iisa. Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap ng naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan. Ngunit, sa kabila ng dami at bigat ng mga gawain ito, tiniyak ko pong makipagkita sa inyo ang aking mga minamahal na kababayan.